Matindi ang paiwating na ibinubuga ngayon ng former 3 Division World Champion na si John Dariel Cuadro Alas Casimero para sa kanyang pagbabalik sa ring sa darating na June 6 Japan. Bagamat may mga usap-usapan pa ukol sa mga detalye ng kontrata, isang bagay ang tiyak sa pisikal na aspeto. Tila halimaw ang kondisyon ngayon ng boksingerong Pilipino para pinang Meksikano na si Luis Pantera Neri. Ayon mismo sa mga opisyal na payag ng tagapagtaguyod ni Casimero o promoter, lantad na lantad ang determinasyon ng boksingero na muling patunayan ang kanyang lakas sa ibabaw ng lona. Direktang sinabi ng kanyang tagapagtaguyod, itong si Casimero ay parang bato na sa katigasan ngayon. Gustong-gusto kong makita ang natapos at perpektong Casimero na ito ng harapan at sa mismong katawan niya. Ang paglalarawan na parang bato sa katigasan ay patunay lamang na hindi pinapabayaan ni Casimero ang kanyang pag-iinsayo at napanatili ang solidong pangangatawan para sa sagupang ito. Kilala si Luis Neri bilang isang mapanganib at matibay na kalaban, ngunit sa bagsik na ipinapakita ni Cuadro Alas ngayon, malinaw na gigil na itong magpakitang gilas sa tagahanga sa Japan at sa buong mundo. Hindi lang si Casimero ang nag-aapoy ng puso para sa darating na June 6 ay isa pang paboritong pambato ng Pilipinas na si Kenneth Luber ay nakatagda ring sumabak sa isang napakalaking hamon laban niyan sa undefeated na Amerikano sa hindi pa natatalo ang Amerikanong boksingero na si Michael Angeletti. Hindi nagpapatinag si Luber sa magandang record ng kanyang kalaban at syempre undefeated rin naman siya at agad na nag-iwan na isang maikli ngunit nagbabagang mensahe sa kanyang pahina sa social media na nagpapakita ng kanyang kahandaan. Handa na sa digmaan sa darating na June 6. Sa kabila na nag-aalab na pananabik ng mga tagahanga, may malagang mensahe at paglilinaw ang tagapagtaguyod ni Casimero upang pawiin ang mga lumalabas na maling impormasyon sa social media habang inaayos ang mga huling detalye ng okasyon sa Japan. Sa mga impormasyong kumakalat ngayon, hindi kakaunti ang mga maling balita. Lubos naming naunawaan ang kaba at pagkakabalisa ninyong nararamdaman. Naniniwala ako na may pinal na kasunduan na darating sa loob lamang ng ilang araw. Kaya hanggang sa oras na yon, pakiusap ko po na huwag kayong magpadala sa mga sabi-sabi at maghintay ng may pagtitiyaga. Maraming salamat sa inyong pag-unawa. Ibig sabihin mga kwento, kontrolado ng pamunuan ng sitwasyon at konting tiis na lamang ang hinihingi sa mga tagahanga bago ang formal at opisyal na anunsyo ng laban. Samantala mga kwento, Finlipos Ngitumba, umaming tinanggap na ang alok ni Carl James Martin. Matutuloy na kaya ang inabangan na laban? Isang malaking bomba ang sumabog sa mundo ng boxing nang kinumpirma ng pambato ng Namibia na si Filipos Ngitumba na opisyal na niyang tinanggap ang alok upang makasagupa ang hindi pa natatalong sumisikat na bituin ng Pilipinas na si Carl James Wonderboy Martin. Sa isang maikling pahayag na may katagang, tinanggap ko ang hamon, winakasan ni Ngitumba ang mga haka-haka kung handa ba siyang pumasok sa teritoryo ng mga Pilipino. Matatandaang si Ngitumba mga kwento ay nag-iwan na ng marka sa mga Pilipinong tagahanga na makatunggalin niya rito si John Dariel Casimero. Kaya naman ang pagharap niya kay Wonderboy Martin ay isang napakatinding pagsubok para sa karera ng batang mandirigma mula sa Cordillera. Ang tanong ng buong bayan, matutuloy na ba talaga ito sa lalong madaling panahon upang pagbabasihan ang galaw ng magkabilang kampo? Pirma na lamang ng kontrata at opisyal na petsa ang kulang upang magkaalaman kung sino ang tunay na aangat sa pandaigdigang ranggo. Hindi lamang tinanggap ni Filipos ang laban, sinimulan na rin niya ang pag-atake sa isipan ng kalaban sa pamamagitan ng magkasunod-sunod na maangang na banat gamit ang kanyang account na Filipos David, kung saan taasan niyang tinatawag na takot at duwag ang kampo ng Pilipino. Ilang beses ka naming sinubukan, Wonderboy, kung tunay kang kampiyon, handa kami kahit kailan. Kailangan namin ng higante rito. Cuadro Alas, Wonderboy, Tapales at nandito ako. Hindi pa nakontento ang boksingero mula sa Namibia. Mas naging personal at mapangasar ang kanyang pangalawang hirit nang hindi umano sumasagot ang kampo ni Martin sa kanilang mga mensahe noon. Si Wonderboy ay Filipino chicken. Bakit tuwing sinusubukan naming may pag-usap sa kanila ay walang sagot? Bakit kung nasa pangalawang ranggo ka ay natatakot kang lumaban sa akin? Halika na, lumaban ka. Mga kakwento, ang salitang Philippine chicken at scared to fight me ay mabilis na nagpaalam sa galit at interes sa mga Pinoy boxing analysts at fans. Estratehiya nga lang ba ito ni Ngitumba para piliting mapabilis ang laban? O may katotohanan na umiiwas ba ang kampo ng Wonderboy? Isang bagay ang sigurado. Oras na magkatagpo ang dalawang ito sa ring. Asa ng isang madugong digmaan. Kanino ka? Kay Filipos o sa ating kababayan?
Sa bawat suntok may pangarap. Sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.